para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng December 29, 2024. Sa ngayon po ay iba't ibang weather system pa rin ang umiiral sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Malamig na hanging amihan ang nakakaapekto po sa malaking bahagi ng Luzon, easterly sa Visayas at may shear line o yung imaginary line ng hangganan ng malamig na hanging amihan at mainit na easterlies ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng Southern Luzon. At meron pong intertropical convergence zone na patuloy na umiiral sa may Mindanao at Palawan. Ang ITCZ po ay salubungan ng dalawang magkaibang hangin na mula sa northern at southern hemisphere at tinagurian din po yan na breeding ground ng mga sama ng panahon dahil kalimitan dyan nabubuo ang mga sirkulasyon at kung patuloy ang paglakas ay nagiging LPA hanggang po sa maging bagyo. Pero sa ating long range forecast ay wala naman pong bagyo na namamataan na tatawid sa ating kalupaan hanggang sa matapos ang taon na ito o hanggang sa susunod na 2 linggo, pero hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng pamumuo ng mga sama ng panahon sa silangan ng ating bansa within that ITCZ at ang development ng mayan ang ating babantayan kung matutuloy o hindi. At sa lagay ng ating panahon ngayong madaling araw ay may mga isolated rains pa rin dito sa may Cagayan Valley, ilang bahagi ng Apayao, Quezon, Bulacan, Laguna, Camarines Norte, Catanduanes, Marinduque, Romblon, Calapan, ilang bahagi ng Palawan, Panay Island, Negros, Cebu, Bohol, ilang bahagi ng Leyte, Samar Provinces, Dinagat Island at Zamboanga. At mamaya ay sisikat naman po ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero may chance pa rin ng cloudy skies with isolated rains. Dito pa rin po sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Calabarzon, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Catanduanes, Panay Island, ilang bahagi ng Negros, Cebu, Zamboanga Peninsula at mamayang hapon posible pa rin ang cloudy skies with isolated rains sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya mag-ingat pa rin tayo sa mga banta pa rin po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, iwasan na muna natin ang papalaot sa silangang baybayin ng Luzon, kanlurang baybayin ng Luzon, northern seaboard ng Cagayan at sa mga baybayin po ng extreme northern Luzon Islands dahil ang mga alon po dyan ay posible na aabot hanggang sa 2.2 to 4.5 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan na muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan.